Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Yo, yo, yo! Shoutout sa inyong lahat. No, ito mga master, pag-usapan natin, no? Itong maitim na balak ng Bangag Administration with Boying Rimulya. Nagluluto na naman, no? Magluluto na naman ng mekos-mekos. Itong mga kulokoy na ito, ayon dito kay Senator Amy Marcos, no? Talagang gusto talaga nilang ilagay, no, sa piitan o kulungan itong mga kaalyado ng mga Duterte, no? At itong si VP Sara Duterte, talagang gusto talaga nilang manatili sa pwesto hanggang 2020, kailan ba? Hanggang matapos itong termino ni Bangag Jr., gusto nila sila pa rin. Oh my goodness talaga. No, anyway mga masa, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, syempre, no, kung magustuhan nyo itong video, sana huwag nyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Malaking tulong yan mga master. Maraming salamat. Pakinggan na natin si Senator Amy Marcos. Nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Mga PI sila. Nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Holy crap talaga, no? Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Ay, tama ka na, John. Ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon, at ng kawalang aksyon. Sipin niyo, no? Dalawang baha ang nararanasan natin. Korupsyon, di ba? Tsaka pagbaha ng tubig. Tutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo. O, Plan C na pala, Plan C na, Ombudsman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa Ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo, hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Damn! Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Tama. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, Bantayog ng Katwiran, para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Tama. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na. Ayup! Roma rhyme! Di ko kayang tanggapin! Ako. Buset! Yes po. Git ninyo na plano nila na kaya ilagay Secretary Boying Rimulya sa ombudsman para ipakulong si VP Sara at mga
alyado niya. Ano yun, suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan niyo? Yes, marami po tayong information na talagang Well, hindi na pagtataka yan, no? Kapatid eh. Tsaka marami pa rin yung connection, di ba? Maraming connection. Kahit sabihin natin na hindi na sila nag-uusap ni Bangag Jr., no, yung utol niya, marami pa rin connection yan, di ba? dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman ng ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman, hindi dapat politiko, klaro yung conflict of interest. Dapat hindi naman talaga. Sa totoo lang talaga dapat hindi si Boying kasi dapat talaga neutral ang isang maging ombudsman, di ba? Kasi kung politiko ka, dumaan ka sa pagiging politiko, meron kang mga kalyado eh. Ang hirap eh. Kasi ang mangyayari dyan, is padrino. Magiging padrino yan. Kilala na naman natin si Boying. Isa sa pinaka-bias, na politiko ng taong yan. Walang magsasabi hindi bias si Boying. Di ba? Lalo na pag mga kalaban nila. So, wala kang mangyayari pag si Boying. Bulag. Magiging bulag ang justice system pag ganyan. Pagdating sa ombudsman. Di ba? Kaya dapat hindi si Boying. Ilagay nyo yung neutral talaga, yung walang partido. Hindi politiko. Di ba? Hanip talaga, patigasan talaga ng mukha ngayon. Bakit si Boying? Bakit pilit ng pilit itong si Boying? Politiko ka. Bias ka. Putik yan. Itatakwil na may kaso. So, may two kaso sets pa sa of cases ombudsman yan. against Secretary Boying Remulla presently pending before the ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the ombudsman. Pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan. Si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct from judicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Ayan, so nag-file ako nung nakaraan 27 August ng position paper ad cautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Iintay rin kami yung mga respondent. Panay ang extension of time to file, wala pa, hindi pa pinipila, tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako nung 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Punsalan Castillo. Grabe talaga, talagang gusto talaga nilang, oh my goodness. Gusto nilang ma-clear yung pangalan dito ni Ombuds ni tawag nito. Ni Boying Remulla. Oh my goodness. Para walang conflict of interest. Pero, kahit sabihin natin, ma-dismiss yung mga kaso niya sa ombudsman. Pero yung point pa rin, na itong si Boying Remulla, di ba, isang politiko at kaalyado ni Bangag Jr. Alam naman natin, na talagang ginigisa ngayon itong mga kaalyado ng mga Duterte, lalo-lalo na si BP Sara. Dinidikdik talaga nila. Di ba? So, paano na kung si Boying maging ombudsman? Na dapat ang ombudsman neutral. Di ba? Walang kinakampihan. So, paano na? Hanep talaga ang buhay ng mga to, Tindi. Bigla-bigla, ang pinasok yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman.
ang daing-daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Kung ano-anong district engineer flood zone control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at Tama, very dapat legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan, yun na nga. Tapos, So, kailangan nilang patalsikin yung gusto nila yung nasusulan. Yan ba yung Senator Amy? may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Oh! Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case Talaga against nga naman, Boying. no? At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Damn! Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. Kagayahin yung Supreme Court, tinti din talaga, no? Talagang, oh my goodness, gagawin yung lahat para manatili sa pwesto, Kasi, no, pag nakaupo si Boy Rimulya, no, sa palagay natin, si BP Sara manalo as a president sa 2028 election. Si Boying nandyan pa rin, hindi naman matatanggal si Boying. So, meron pa rin silang kapit. Pero ito kasing itong sila Boying, yung tipong kung saan malakas na administrasyon or kung sino yung pinakamalakas na nasa taas. Doon kumakampit ng mga to Pero ewan ko na lang kung gano'n ang gawin nila kasi putik yan. Kakalimutan na natin lahat ng ginawa nyo. Asa. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Tama. Marami pang pending incident. Tapos i-dismiss nyo. Ang dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda yan? Tama. There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps, to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game. No bail and imprisonment until 2028. I will be very, very surprised kung aabot si VP Sara na malaya kapag naupo itong uri ng ombudsman. Nakakatakot yan. No? Kung babasa natin sinasabi ni Senator Amy Marcos, grabe, nakakatakot yan. Isipin nyo, no? Ganun yung gusto nilang mangyari. Di ba? Talagang patumbahin itong si BP Sara, no? Gusto talaga nilang ilagay sa kulungan. Damn. Holy crap talaga. Gusto talaga nilang manatili sa pwesto. Kasi si BP Sara talaga yung pinakamalaking tinik, no? Kung sino man yung magiging pambato nila na presidente sa 2028. Malamang na malamang si Tulfo yan. Marami na nagsasabi niyan. Marami ng mga journalist political analyst na ang nagsasabi na si Tulfo ang pambato ni Bangag Jr. Kasi malabong si Tambi. Wala si Tambi, walang bilang. Hindi uusad si Tambi. Di ba? Wala na. Si Tulfo lang talaga. Si BP Sara ang tinik.
pag tumakbo si BP Sara at nilaban si Tulfo, wala, laglag si Tulfo. Hanep talaga, ano? Tindi! Kaya ako, magpa-file ako ng opposition, pati sa JBC, dahil klarong-klaro yung conflict of interest, Tama. tapos magiging magulo. Kapag itong mga kaso sa PRRD arrest will be rendered ineffective. Halimbawa, if the OIC Ombudsman caves to pressure, dismisses na nga the cases, pati yung MR i-dismiss, mapupunta sa CA, sa Supreme Court. Paano yan? Kahit i-reverse ng CA or Supreme Court yung OIC Ombudsman, orders the dismissal from service, declares he's perpetually disqualified. Paano ma-enforce yung desisyon na yan? Kung si Secretary Boying ay nakaupo ng ombudsman. He can only be removed by impeachment. It may not be amiss to inform the JBC as Impeachment lang kasi ang makapagpatanggal kay Boying Remulla. Sabihin na natin na magkaroon ng impeachment. Saan ba nagsisimula? Kung sino man magpa-file ng impeachment laban kay Boying Remulla, saan ba magsisimula? Sa House of Representatives, di ba? So, paano tatakbo yun kung puro tuta? Well, di natin masasabi. Kung hanggang 2028, malakas pa rin sila, di ba? Alam niyo naman yung mga politiko, mahilig sa baliktaran yan. Hay, nako. Pero sa totoo lang talaga, hindi qualified itong si Boying Remulla bilang ombudsman. Okay na siya dyan sa CIDG na yan. CIDG ba siya? Saan ba siya? Kalimutan ko na. Basta, di ba, mataas naman. Secretary naman din siya eh. Doon na lang siya. Di ba? Secretary of Justice ata. Di ba? Tama, di ba? Doon na lang siya. Doon, bagay siya doon. Kahit hindi din. Pero talaga sa ombudsman, kasi ang ombudsman dapat talaga neutral yan. Independent. Di ba? Walang kinakampihan dapat yan. Hindi politiko. Pero pag si Boying Remulla ang naging ombudsman, kawawa talaga. Hindi talaga siya fit dyan sa trabahong yan. Kasi nga bias siya. Putik yan. O yan may mga master, no? Kung gusto nyo na lang panoorin itong video, nandito lang naman yan sa ANC 24/7. No? Tapusin nyo na lang naman. Yan, konti na lang naman yan. Pero kasi ang ano lang naman dito is, syempre, ito, prediction pa lang. Pero kung ano nga, medyo malaki ang katotohanan na mangyayari kasi nga alam naman natin kung paano sila gumalaw itong kampo ni Bangang Jr., 'di ba? Lalo na sa mga Duterte, sa mga kalyado ng mga Duterte, 'di ba? Alam natin yung galawan nila. 'Di ba? Pag nagkatotoo talaga 'yan, parang andun na sa bingit. 'Di ba? Lumabot kayo ng patas. Kahit sabihin natin na gustong humarap ni BP Sara sa tamang forum, no? Pero hindi sa gantong paraan. Alam naman natin na 99% makukonvict. Oh my goodness. O anyway mga master, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video. No? Kung nagustuhan nyo tong video, sana huwag nyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. No? O pag kayo ay sinuhulan, ganito lang ang gawin nyo. Di ko kayang tanggapin. Paalam mga master. God bless sa inyo lahat.